Welcome back mga idol! For today's video ay ating mapapanood ang movie na may pamagat na La Raffle. Si Francisca Pasini ay nakatanggap ng tawag ng hating gabi, iniwan ang kanyang anak na si Julia, at tinawagan ang abogado ng kanyang asawa, si Kasari na siyang kaibigan din niya. Iniwan ni Kasari ang babae sa kanyang kama at sumama kay Francisca hanggang sa makarating sila sa lugar ng aksidente. Nakita niya ang sasakyan ng kanyang asawa doon at tama ang kanyang hinala na patay na ang kanyang asawa. Kinabukasan, sinundan niya si Kasari sa ospital kung saan pinapunta siya para tingnan ang bangkay ng kanyang asawa. Ang unang bangkay na ipinakita sa kanya na may pangalan ng kanyang asawa ay iba. Nagkaroon siya ng dagdag na pag-asa na maaaring buhay pa ang kanyang asawa hanggang sa makarating siya sa pangalawang bangkay at nakita ang kanyang mister. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang ipinapahayag niyang iyon ang bangkay ng kanyang asawa, at nag-schedule sila ng seremonya sa libing. Pagkatapos ng seremonya sa libing, hiniling sa kanya ng kanyang ama na sumama na sa kanya. Ngunit sinabi niya na nasa lungsod ang kanyang hanap buhay. Gayon din ang kanyang anak na babae, sinabi niya na ang kanyang anak na si Julia ay nawalan ng ama. Kaya ayaw niyang mawala kay Julia ang ibang mga bagay tulad ng mga kaibigan at paaralan. Sinabi ng kanyang ama na siya ay kasing edad ni Julia nang mamatay ang kanyang ina at sinabi niya sa kanya na napakalakas niya. Humingi siya sa kanya ng pera, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi pa niya ma-access ang pera ng kanyang asawa, kaya wala siyang gaanong pera. Binigyan niya siya ng perang dala niya at pinaalis na siya. Kinabukasan, pumunta siya kay Kasari para ma-access ang pera ng kanyang asawa, ngunit sinabi sa kanya ni Kasari ang isang kasabihan na hindi niya maipaliwanag. Sa huli, sinabi niya sa kanya na ang kanyang asawa ay kumuha ng isang port deal bago siya mamatay at kung ang deal ay matagumpay, magkakaroon sana siya ng maraming pera. Ngunit ang deal ay hindi matagumpay. Kahit na alam niya ang deal, hindi niya alam ang resulta nito. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang asawa ay kumuha ng maraming pautang para gumana ang deal at may utang siya sa maraming bangko. Inisip ni Francisca na maliit lang na halaga ng pera iyon, ngunit sinabi ni Kasari sa kanya na nasa libo-libong milyon. Tinanong niya kung maaari siyang magbayad sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang bahay bakasyonan, ngunit sinabi sa kanya na ang bahay ay may mortgage at hindi siya ang buong may-ari, kaya hindi niya ito maipagbibili. Iminungkahi niyang ibenta ang yate ng kanyang asawa. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi iyon sapat para mabayaran ang mga utang. Tinanong niya ang tungkol sa insurance. Ngunit sinabi sa kanya na ang kanyang asawa ang nagkamali sa aksidente at dapat siyang magpasalamat na hindi siya sinasampahan ng demanda ng pamilya ng biktima. Tinanong niya ang tungkol sa life assurance ng kanyang asawa, ngunit sinabi sa kanya na nag-withdraw na ito sa assurance policy dahil kailangan nila ang pera noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Sumuko na sa tadhana, tinanong niya kung ano ang magagawa niya. Sinabi sa kanya na maliban sa bahay na tinitirhan niya, na inuupahan pala, kailangan niyang ibenta ang ibang mga ari-arian at pumayag siya. Umuwi siya at kinausap ang kanyang katulong, si Rosaria. Sinabi niya kay Rosaria na wala siyang perang ibabayad sa kanya at kailangan na siyang umalis, ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Rosaria na hindi siya makakapagtrabaho sa ibang taong hindi niya kakilala at ayos lang siya kahit hindi siya bayaran ni Francisca. Sinabi niya na masyadong maganda si Francisca para ma-stress sa pera, at maaari rin niyang pahiramin si Francisca ng pera kung kinakailangan. Naghahanap ng trabaho si Francisca para mabayaran ang mga bayarin sa paaralan ng kanyang anak. At inirekomenda siya ng isang kaibigan, si Guido, kay Christina para magbenta ng mga ukay-ukay. At doon siya magtatrabaho bilang isang tindera. Nakilala niya ang ibang mga manggagawa, sina Maria, Lucia, Ana, Sylvia, at Rosa. Mainit silang nagtanggap sa kanya at nagsimula na siyang magtrabaho. Habang nagtatrabaho siya, dalawa sa kanyang matalik na kaibigan, sina Carla at Serena, ay aksidenteng pumasok sa tindahan para bumili ng ilang ukay-ukay. Nagulat sila nang makita siya roon at nahihiya sila. Ngunit sinabi niya sa kanila na ayos lang siya at inisikaso niya sila habang paalis na sila. Pumasok si Guido. Binigyang salubong niya ito at pinasalamatan dahil sa trabaho. Ngunit sinubukan siyang halikan nito. Itinulak niya ito palayo at umalis sa trabaho. Nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang yate kay Kasari. Pinirmahan niya ang lahat ng dokumento at binigyan siya nito ng kaunting pera, na mas kaunti kaysa sa kanilang napagkasunduan.
Sinabi nito sa kanya na luma na ang yate at tinanggap niya ang pera. Kinaumagahan, binisita siya nina Carla at Serena at nakakita ng mga manggagawa na nagdadala ng lahat ng artwork sa bahay. Sa loob ng bahay, kinolekta niya ang pera para sa mga artwork. Pagkatapos umalis ng loan shark, pumasok ang kanyang kaibigan at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya sa kanila na loan shark iyon at tinanong nila siya kung bakit hindi niya naisip na i-auction ang mga gamit. Sinabi niya na may iba pa siyang i-auction at dapat silang tumulong sa kanya na tumawag ng auctioneer. Inorganisa nila ang auction at ibinente niya ang lahat ng nasa bahay, kasama na ang kanyang mga damit. Habang papasok na siya sa bahay, may isang bisita sa auction ang humiling ng gown na minsan na niyang nakita sa kanyang katawan. Sinabi niya sa bisita na suot niya ang parehong gown at humingi ng tawad ang bisita, ngunit hinailan niya ang bisita palayo. Binalaan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag ibenta ang huling gown na iyon, ngunit tumanggi siya. Dinala niya ang bisita sa changing room kung saan binigyan niya ito ng gown at sinabi niyang regalo iyon. Nagsuot siya ng pantikip at naglakad papunta sa tulay. Kasunod nun ay sinundo niya ang anak na si Julia. Pagka-uwi, sinabi sa kanya ni Rosaria na nakatanggap siya ng tawag mula sa sekretarya, na nagsabi sa kanya na may darating na bisita para sa kanya sa gabi. Nagbihis siya ng gabing iyon at lumabas siya para salubungin ang kanyang bisita. Binigyang salubong siya ng ilang sasakyan at ingay ng patrol. At nang makapasok siya sa sasakyan, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Enrico. Lumabas siya para makipag-date sa kanya at sinabi nitong nag-iisa siya at gusto siya nito. Ipinagyabang ng lalaki na mayaman siya at sinabi nitong babayaran niya ang kanyang upa at bibigyan siya ng ibang mga bagay, ngunit tumanggi siya. Kinabukasan, tinawagan siya ng may-ari ng bahay, sinabihan nila siya tungkol sa kanyang upa at inakala niyang 3 buwan lang iyon. Sinabihan nila siya na may utang na upa ang kanyang asawa bago mamatay, at may 13 buwan siyang kakulangan. Sinabi niyang babayaran niya iyon. Nang araw ding iyon, binisita niya sina Carla at Serena sa bahay ni Carla. Habang nag-uusap sila, nakita niya ang kanyang saber, na in-auction niya sa bahay ni Carla at tinanong niya kung sino ang bumili nito. Habang tumatawa, sinabi ni Serena na si Carla ang bumili nito at nagpanggap lang silang iba ang bumili. Ang tawa ni Serena ay tumatak sa kanyang mga tainga nang makauwi siya. Bilang ganti, tinawagan niya si Sandro, ang asawa ni Carla, at hiniling na makipagsiping sa kanya. Pagkatapos makipagtalik, sinabi nito sa kanya na mahal niya ito at kinasusuklaman niya si Carla. Sinabi niya na kung mahal siya nito, dapat dalhin niya sa kanya ang saber na iyon. Iginiit niyang hindi niya ito maaaring nakawin, kaya hiniling niya na iba na lang ang ipagawa niya. Pinagbantaan niya itong isusumbong sa lahat kung hindi nito dadalhin iyon. Kinabukasan, ipinadala ito sa kanya. Natanggap niya iyon habang nasa bahay niya si Serena at sinuot niya. Pagkatapos ay ibininte niya sa iba. Nakakuha siya ng pera para mabayaran ang kanyang upa at ang school ni Julia. Kinabukasan, bumisita si Carla. Sinabi nitong umutang si Sandro para sa saber na iyon at kailangan na niya itong maibalik. Ngunit sinabi ni Francisca na ibinenta na niya iyon. Galit na tinanong siya ni Carla kung sa tingin ba niya ay matalino siya, at sinabi nitong niloloko siya ng kanyang asawa hanggang sa mamatay ito kasama ang isang babaeng nagngangalang Camila. At galing ang kanyang asawa sa lugar ni Camila bago ito mamatay, dagdag pa niya, alam ito ng lahat maliban sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Francisca para kumpirmahin kay Camila at nalaman niyang tama si Carla. Galit na umalis siya roon at pumunta kay Kusari para sabihin na gusto niyang patayaan ang sarili. Gusto niyang gumawa ng raffle kung saan ang taong mananalo na may humigit kumulang 100 milyon ay aangkin sa kanya sa loob ng 4 na taon. Nababahala si Kusari sa sasabihin ng mga tao, ngunit tinanong niya ito kung ano ang sinasabi ng mga tao nang niloloko siya ng kanyang asawa. Tinanggap ni Kusari na gawin ang raffle at sinimulan nilang ikalat ang balita tungkol dito. Maraming tao ang bumili ng form para sa raffle, at nang malaman iyon ng lola ni Julia, pinagbantaan nitong kukunin si Julia kay Francisca. Ngunit tinanong siya ni Francisca kung nasaan ito nang abala siya sa pagbabayad ng mga utang ng kanyang asawa at sa mga bayarin sa paaralan ni Julia. Iginiit nitong hindi niya iiwan ang kanyang anak. Pag-uwi, nagdala si Julia ng laruan na pinamagatang La Raffle, na nakuha niya sa anak ni Serena.
Nilapitan niya si Serena habang hinahatid si Julia sa paaralan ng araw na iyon at hinarap ito. Ngunit sinabi ni Serena na ang kanyang asawa ay tumaya din sa raffle sa kabila ng kakulangan ng pera. Pinangakuan niya si Serena na hindi niya isasali ang asawa nito, ngunit umalis si Serena. Pumunta siya kay Kusari para magreklamo, ngunit sinabi ni Kusari na karamihan sa mga nakikilahok ay dating mga kaibigan ng kanyang asawa at hindi niya maalis ang sinuman. Nagkaroon sila ng unang pre-dinner at na-overwhelm siya. Sinabi niya kay Kusari na hindi na niya gagawin iyon, ngunit sinabi nitong huli na. Umalis siya at aksidenteng nabangga ang isang tao. Dinala niya ang lalaking si Antonio sa bahay at hiniling kay Rosaria na ihatid si Julia sa paaralan. Nang bumalik si Rosaria, nakita niya ang pantalon ni Francisca sa sahig. Habang tinatangkang iwan ni Francisca si Antonio ng araw na iyon, sinabi nito sa kanya na mahal siya nito. Iniwan niya ito at nakasalamuha si Enrico, na nag-apply din para sa raffle. Ang kanilang date ay naputol ni Antonio, na patuloy na ginugulo sila. Sa huli ay umuwi siya kasama si Antonio at nagtalik sila. Kinabukasan, binisita niya ang komisyoner, at nang bumalik siya ay nakita niya si Antonio sa kanyang bahay. Nagtalik sila ng gabing iyon at sinabi niya rito na hindi sila maaaring magsama. Sinabi niya rito ang tungkol sa raffle, ngunit alam niya din pala iyon, at iyon ang dahilan kung bakit pumunta ito sa kanya. Inaangkin nitong handa siyang alagaan siya sa loob ng 4 na taon kung makukuha rin nito ang pera, ngunit tumanggi siya. Ilang araw bago ang raffle, sinalakay ng pulisya ang opisina ni Kusari, at natagpuan nila ang tseke para sa advanced prostitution sa isang unauthorized lottery. Kaya't naaresto si Kusari. Nang dalhin si Francisca para sa investigasyon, inamin niya na mayroong lottery at inorganisa iyon ng mga kaibigan ng kanyang asawa para matulungan siya nang hindi siya nakakaramdam ng masama. At ang premyo sa lottery ay ang yate. Tinanggap ng komisyoner ang argumento at binigyan siya ng tseke, 19 na tseke na tig-$100 milyon ang bawat isa. Maya-maya, nakita ang mga lalaki sa isang misa na nag-uusap kung paano sila iniligtas nito sa kanyang kasinungalingan, ngunit nawalan sila ng pera dahil sa kanya. Pumunta siya sa airport kasama sina Julia at Rosaria at umalis siya sa bansa pagkatapos magpaalam kay Antonio. Sa makatuwid ay ginamit niya ang kanyang kagandahan para mang-scam ng mga lalaking nahuhumaling sa kanyang alindog. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.